Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Child It's Involves TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? At ngayon ay pag-uusapan natin itong balita mga kababayan na kung saan, nako po, no, si Harry Roque mga kababayan, no, itong si Akla, nako po, hindi ko alam parang may tama na ata to mga kababayan. No? Parang may sayad na ata to mga kababayan hindi na normal, no? Yung kanyang mga ginagawa, hindi na normal, mga kababayan, yung kanyang mga sinasabi, hindi na normal, yung mga nangyayari sa kanya, 'di ba? Parang wala na siyang ibang iniisip, mga kababayan, no, kundi kung paano sisiraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang hindi ko lang ano may tawag na parang may mental issue ata tong tao na to. Dapat siguro magpa-check up na to mga kababayan, no? Dapat dito magpa-psychiatrist to. Mahirap to yung ganitong klase, yung kung ano-ano na yung pumapasok sa isip, kung ano-ano na yung mga sinasabi. 'Di ba? Delikado 'yan, Attorney Harry Roque. Magpa-check up ka na. No, delikado. No, delikado yung mga nangyayari sa iyo ngayon, no? Okay. So, yan ang ating pag-uusapan na naman mga kababayan, itong si Akla. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan mga kababayan. Kayo ba naniniwala mga kababayan na ano bang sa tingin ninyo, may tama na kaya to? Parang may sayad na no? Wala na siyang ibang inisip kung paano sisiraan yung gobyerno, no? Parang doon na lang umiikot yung kanyang mundo, no? At mas lalo pa siyang tumapang mga kababayan, no? Nung nandun na siya sa ibang bansa. Pero nung nandito siya sa Pilipinas, hindi siya maka-public ng ganyan, hindi niya magawa ng ganyan. Kasi, di ba, siguro natatakot siya. Panoorin natin tong video na to mga kababayan, no? Medyo nakakabahala na kasi itong nangyayari kay Akla. No? Tingnan niyo yung mga pinagsasabi niya dito mga kababayan, no? Taong bayan, itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Nakakahiya na po. Nakakahiya na daw siya. Ay. Ano ba? No, nako. Basta kakahiya yung ginagawa mo, Akla. No, dahil wala ka ng ibang inisip, wala ka ng ibang ginawa, no, kundi sira ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahit pa maganda yung kanyang ginagawa. 'Di ba, mga kababayan? Ngayon, yung ginagawa mo na yan ang nakakahiya dahil kayo yung maiingay. Kayo yung daldal ng daldal, kayo yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, kayo yung maingay. No? Kami naman wala naman kaming inano nagbibigay lang naman kami ng mga reaksyon at komentaryo namin 'di ba? Pero itong si Akla, mga kababayan, ang sobrang ingay. 'Di ba? Taong bayan, itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Mahiya ka naman. Huwag mo na idama yung taong bayan. No? Kasi wala namang naniniwala sa'yo, Akla Naniniwala lang sa'yo, no, yung mga naloloko mo, yung mga nabibilog mo ang ulo. Pero huwag mong lahatin ang taong bayan, no? At huwag ka magtawag ng ganyan. Dahil walang naniniwala sa'yo, Akla. Ang pinakamaganda niyan, no, pinaka-the best niyan, umuwi ka dito sa Pilipinas, harapin mo yung mga kaso mo. Yan. Baka sakali, may maniwala pa sa'yo. Diba? Hanggat nandiyan ka sa labas ng Pilipinas at nagdadakdak ka, walang maniniwala sa'yo. Sino maniniwala sa'yo? Yung kaso mo nga, tinakbuhan mo. Tapos nag-a-apply ka ng asylum sa ibang bansa. Diba? Para matakbuhan mo ng tuluyan yung kaso mo. Diba? Nakakahiya na po. Nakakahiya na Kung siya. ang buong daigdig, alam na magnanakaw ang leader natin na wala pa rin tayong gagawin. Nasaan yung ninakaw? No?
Ang alam ng buong daigdig yung kaso ni Pangulong Duterte na nasa dahig ngayon. No? Ang alam ng buong daigdig, Akla, na ikaw, no, sinasabi nga sa investigation na ikaw, di umano, ay konektado sa mga illegal na pogo. Yun ang alam ng buong mundo. Diba? Ngayon, nung nabunyag na lahat, bigla kang tumakbo. Bakit hindi ka bumalik sa Pilipinas? Yun ang mananghamon namin sa'yo. O, mga kababayan, babalikin natin si Akla sa Pilipinas. O, anong say mo? Diba? Anong say mo ngayon? That reflects badly on our national identity. Nako, yan. Reflects badly rin sa national identity ng Pilipinas ang isang katulad mong Akla. No? Bulag-bulagan, nagbibibihihan sa magnanakaw na presidente. Sino ba yung bulag? Maghusga po tayo. No, sino ba yung bulag? Sino yung nabulag? Ha? Akla, sino yung nabulag? No? Isa ka dun sa mga nabulag. Ha? Huwag mo nang idamay yung mga kababayan natin sa katarantaduhan mo, Akla. Bibihihan sa magnanakaw na presidente. Maghusga po tayo. Hindi po to krimen. Hindi po to incitement to sedition. Ang people power po, nakasaad yan sa saligang batas. Gamitin natin ang kapangyarihan natin. Puro ka people power. Wala ka na maloloko. No, kahit anong gawin mo magtawag ng people power, walang pupunta sa people power mo. Ilang beses mo nang tinangkayan eh. Ilang beses mo nang binukang bibig yung people power na yan eh. May nagpunta ba? Ha? Pag ikaw nag-aya ng people power, sigurado, no, mga kababayan, lalangawin. Ilang beses ka na nag-aya ng people power, nilangaw eh. O, pakinggan natin ang buo nga to statement na itong Akla na to. Nakakainis. Yan, itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Mahiya Nakakahiya na po. Kung ang buong daigdig, alam na magnanakaw ang leader natin, na wala pa rin tayong gagawin. That reflects badly on our national identity. Kaya nga may ginawa yung gobyerno natin, no, nakipagtulungan sa Interpol. 'Di ba? Para maimbestigahan ng maayos, no, yan pong kaso ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? At ngayon na nasa ICC na. 'Di ba, mga kababayan? So, yun yung malinaw. 'Di ba? Yun ang malinaw na nangyayari ngayon. Akla. Nagbubulag-bulagan, nagbibibihihan sa magnanakaw na presidente. Maghusga po tayo. Hindi po to krimen. Hindi po to incitement to sedition. Ang people power po, nakasaad yan sa saligang batas. Pero ikaw, nag-uudyok ka. Kahit nasa saligang batas ang putik. Kahit nasa saligang batas yan, pero ikaw yung nag-uudyok. Diba? Nag-uudyok kayo ng kaguluhan. Ayaw nga ng sambayan ng Pilipino, no, ng people power. Pero kayo yung tawag ng people power. Nag-uudyok kayo. So in short, no, naghihikayat kayo ng kaguluhan na magkagulo sa Pilipinas samantalang ikaw nandiyan sa dahig. Kayo mga tatanga-tangang supporters dyan. Diba? Tatanga-tanga kayo. Susundan nyo yung mga sinasabi na ito ni Harry Roque. Magpi-people power. Nagtatawag siya ng people power. Sabihin natin, nagpunta kayo sa EDSA, nag-people power kayo. Nasaan si Harry Roque? Nandun, sa ibang bansa, nagtatago. Diba? Pinahamak pa kayo. Kayo ipapahamak niyan eh. Nagtatawag siya ng people power, pupunta kayo siya doon sa dahig. Diba? Mga uto-uto lang ang pupunta dyan, Harry Roque. Gamitin natin ang kapangyarihan natin. Ibalik natin ang mga ninakaw na yaman sa kaban ng taong bayan. Grabe, malala na to, mga to. Grabe, galit na galit. Gustong manakit. Malala na to. Dapat dito talaga pinapacheck up to. Yung mga ganyan. Pinapacheck up talaga dapat yan. Magagaling yan. Hindi po pwedeng nanggaling yan sa Yamashita gaya ng sinasabi niya dahil wala naman basehan yan. Hindi naman sila nanalo ng loto.
Yan po ay galing sa pawis, lalong-lalo na ng mga OFWs. Dahil ang mga kumikita naman talaga sa Pilipinas ay mga OFWs. Oh, di ba? Kung saan na napunta yung kanyang sinasabi. Ayun. Alam ng sambayan ng Pilipino na may pera ang mga Marcoses. Di ba may mga negosyo ang mga Marcoses? Oh, huwag kayong magpapauto dyan eh. Nasa ibang bansa yan, magtatawag siya ng ganyan, sisiraan niya yung gobyerno. Uto-uto lang yung makikinig at maniniwala dyan. Di ba? Galing po yan sa pawis at sa luha ng mga OFWs na pinagsamantalahan at linapa ng pamilya Marcos. Oh, talaga? Talaga? Grabe O, ito pa ito malala dyan mga kababayan. Alam mo, nakakatakot talaga yung mga nangyayari dito kay Akla, no? Delikado to, dapat to magpa-check up. No? Parang may sayad na no? May something sa utak to No, isip siya ng isip ng kung ano-ano, parang bahala na kung ano na lang maisip ko. Kailangan masiraan ko yung mga Marcoses. Magtatawag ako ng people power. No? Okay lang yun, mapahamak sila ron, mahuli, magkagulo sila sa Pilipinas. Nandito naman ako sa dahig Yung mga uto-uto dyan, na naniwala naman dito kay Harry Roque, tapos bigla magpi-people power, kayo lang napahamak. Diba? Kasi nga, mga uto-uto kayo, kaya nga kayong uto-utuin. Ito nga Akla na to. Diba? Ito pa Mga sweetik, mga kleptocrats. Grabe, no? Galit na galit, gusto manakit. Gigil na gigil Yung itsura, mga tol parang parang anytime mga ngagat Ewan ko nga ba, bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon? Nadamay pa yung Panginoon, mga kababayan, no? Masama yan. Akla, wag may damay yung Panginoon, Akla. No? Wag may damay. Nakamataas ang pagkagutom mula nung COVID. Talaga? 52% ng ating mga mamamayan gutom, and yet 100 billion ang inyong... So, mula nung COVID. So, ibig sabihin, kasama yung administrasyon ni Duterte, gano'n. Ninakaw. Magkanong kabubuang ninakaw nyo, mga magnanakaw ng mga Marcoses. Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Mahiya kang kakapal ng mga mukha ninyo. Kung talagang meron kayong kahihiyan, magharikirin na kayo na kayo'y mapatawad ng sambayan ng Pilipino. Nagkakabulol-bulol na. Alam mo, yung gusto mong gawin ng mga Marcoses, ikaw na lang ang gumawa kasi kahiya-hiya ka na Wala ka nang mukhang ihaharap sa Pilipinas Diba? Kahit bumalik ka rito, kahiya-hiya ka na, Akla Diba? Dami mo nang sinabi. No? Pero nasan ka ba? No, bumalik ka sa Pilipinas, dito ka magdadaldal. Dito ka maghangak-ngak, dito ka maghangaw-ngaw. Diba, nandiyan ka sa ibang bansa tapos nag-aangal-ngal kang ganyan. Dami mong sinasabi laban sa gobyerno. Diba, samantalang ikaw nandiyan dyan sa ibang bansa. Diba? Saka natin ko si Harry Roque, napakagaling mga babayan. Dapat siguro pa-check up to sa mental health. No? Pero kayo po ay talagang nakakahiya. Mga magnanakaw, mga... Sino ba nakakahiya? Sweetik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba, bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon? Grabe, no? Nakakahiya to si Harry Roque. Harry Roque, nakakahiya yung ginagawa mo. No? Alam na ng buong mundo kung ano yung ginagawa mo. Nakakahiya yan, no? Diba? Imagine mo, ganyan, nandiyan ka sa ibang bansa, tapos diyan ka nagngangaw-ngaw. No, sisiraan mo yung Pangulo ng Pilipinas. Diba, mahiya ka naman, Harry Roque. Pero, advice ko lang siguro dito kay Akla, magpa-check up siya. Kailangan niya yan. Kailangan niya magpa-check up. Delikado yan yung mga ganyang klaseng pag-iisip. Kasi, may tendency yan, mga kababayan. No, may tendency yan talaga. Delikado yan. Dapat diyan nagpapa-check up. No, dapat diyan magpa-check up sa sa mental health. Hindi
Hindi nga. Kailangan magpa-check up sa mental health yan. Pagka ganyan na yung mga action niya, tignan niyo yung mukha, yung reaction ng mukha, di ba, yung mga sinasabi niya. Wala na siyang ibang wala na siyang ibang ginagawa siguro, no. Ang pinag-iisipan na lang niya kung paano sisirain ng mga Marcoses. Doon na lang umiikot yung mundo niya. No, kayo ano masasabi niyo diyan mga kababayan, no? I-comment niyo po sa ibaba yung mga opinion at natin yung pag-usapan, alright? Malalaan na to si Akla, mga kababayan, delikado to. Ay, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.